Nagpasalamat si Vice President Leni Robredo kay Pangulong Duterte sa paglilinaw at pagtiyak na matatapos ng pangalawang Pangulo ang kanyang termino. Inikognay ng naunang payag ni Pangulong Duterte sa kanyang pagdalo sa groundbreaking rites sa Bicol. Ani Pangulong Duterte, tinitiyak niyang hindi matatanggal si Vice President Robredo hanggang sa matapos niya ang kanyang termino. Paglilinaw pa ng Pangulo, walang umiiral na ouster plot laban sa Vice President at walang sama ng loob ang namamagitan sa kanila. Mananatili sa pwesto si Vice President Leni Robredo hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Ito ang ipinahayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Daraga Albay kasunod ng balitang may binubuong umanong hakbang upang maalis si VP Robredo sa pwesto. I will assure Leni and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of his term. And there is no such thing as removing the Vice President. Nilinaw din ng Pangulo na sa kabila ng magkakaibang pananaw nila ni Robredo sa magkakaibang issue, tulad na lamang ng Marcos burial at anti-drug war ng pamahalaan, na nanatiling maayos ang working relationship nilang dalawa at nagpapasalamat naman si Vice President Leni Robredo sa pahayag na ito ng Pangulo na nagsisilbing reassurance para sa kanya. So isa na lang kay Leni, meron bang basehan yung isa na sabi niya na natatakot siya na nanakawin daw ang pagka-VP sa kanya? Nanakawin ang Pagka-VP, meron daw mga moves na para agawin ang pagka-vice president. I will assure Leni and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of his term. And there is no such thing as removing the Vice President. What's it right? Pagbuto, kaya po sabi si Marcelo. Kaya lang nagsasabihin ng Marcelo dyan eh. There's no need for me to declare Marcelo. Ano ba ganon? You mess up with my country. I will order your arrest. And I will think of what crime you have committed. And if you wala kang crime, just stay there for a while. Vice President Leni Robredo reiterates her full support to President Rodrigo Duterte following another controversial Senate hearing on alleged extrajudicial killings in the country. Grace Casin tells us why. Vice President Leni Robredo once again assures President Rodrigo Duterte of her full support. This was after Senator Alan Peter Cayetano insinuated during yesterday's Senate inquiry on alleged extrajudicial killings in the country that the Liberal Party is behind a plot to oust the president. Robredo said she was offended by the insinuations of Cayetano, a staunch Duterte ally, who also said during the hearing that Robredo will be the one to benefit from the removal from office of Duterte. Offensive lang sa akin doon kasi yung portion na nakita ko, yun dalang ini-implicate ni Senator Cayetano, yung Liberal Party, saka ako mismo. Ako tingin ko very unfair yun. Robredo says she has a very good working relationship with the chief executive. She now worries that the issues implicating her political party would affect her working relationship with the president. Kami ni Pangulong Duterte, very good ang aming working relationship na sana hindi naman masira ng ganito. Nagpapasalamat ako sa kanya na kahit may differences in opinion kami, meron siyang mga desisyon na hindi ako sang-ayon, pero he never took it against me. Ikinatuwa ni Vice President Leni Robredo ang maayos na pakikitungo sa kanya ni President Duterte nung nag-courtesy call siya kahapon sa Malacanang. Nangako raw siyang susuportahan niya ang Pangulo kahit hindi siya bigyan ng anumang pwesto sa gabinete. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, isang mabuting pagsasama para sa bansa itong inaasahan ni Vice President Leni Robredo matapos nga ang kanyang courtesy visit kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon.
Malaki ang ngiti ni Vice President Leni Robredo habang nagkukwento sa naging courtesy visit niya kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon. Mabait, napaka-respectful, tinatawag pa nga akong ma'am, kaya nakakahiya. Sa kwentuhan daw tungkol sa mga pagkakapareho nila, umikot ang kalahating oras na pulo. Nilinaw din daw ni Robredo ang kanyang buong suporta kay Duterte. Sa unang pagkakataon pa lang, klinaro ko sa kanya na sabi ko, Mr. President, hindi, parang wala po ako dito to apply for anything. Andito lang po ako para personal pong mapahayag sa iyo yung suporta ko. Sabi ko sa kanya, with or without a cabinet post, you can expect from me the same kind of support. Sinabi daw ni Duterte kay Robredo na bukas sa mga pintuan ng Malacanang para sa kanya. Sabi niya, mas dalasan mo yung pagbisita dito kasi bahagi ka ng administrasyon. Sabi niya nga, mas mabuti na yung mga nalalaman ko na sitwasyon sa bansa, alam mo din. Nung paalis na ako, sabi niya sa akin, basta aalalayan mo ko sa trabaho. Hinatid niya ako hanggang sa labas, hinintay niya pa bago makarating yung aking sasakyan. Napaka-warm, napakabait. Tinawanan naman ni Robredo mga lumalabas sa social media na mga memes na tinatawag silang pambansang love team ni Pangulong Duterte. Palagay ko ano lang naman yun. Hindi dapat seryosohin. Kasi magalaw ko masyado. Yung sitwasyon sa Jessica, sa ngayon ay wala pang schedule ang muling pagkikita ni Vice President Robredo at ni Pangulong Duterte. Gayunman, umaasa si Robredo na magtutuloy-tuloy na ang kanilang mabuting samahan. Jessica. So walang balita kung may alok na cabinet position kasi mukhang filled up na lahat, no? Or any position in government for the Vice President. Pero may balita ba sa Lima kung si Vice President Robredo ay invited sa cabinet meetings? Kasi may mga nagsasabi na she's Vice President, she should be in the cabinet meetings. Pero may mga nagsasabi rin na hindi porket Vice Presidente kasama sa kabinete. Jessica, isa yan doon sa mga tinanong natin kanina kay Vice President Robredo kung imbitado nga ba siya doon sa cabinet meeting na susunod ng Pangulong Duterte. Pero ang sabi niya ay umikot nga lang daw yung kanilang usapan sa kwentuhan at yun nga ang pagsasabi niya na with or without a cabinet post ay magiging buo yung suporta niya kay Pangulong Duterte. Gayunman, Jessica, sinabi sa atin ng Office of the Vice President ay hindi naman daw automatic na porket Vice Presidente ay mauupo na kagad dun sa cabinet meeting. Kailangan daw ay may cabinet post o kundi man ay imbitado ng Pangulo. Gayunman, sinasabi nga sa atin din kanina ni Vice President Robredo ay mabuti naman yung kanilang pag-uusap ni President Duterte at malay natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ba nila napag-usapan yung kaso na inihain ni Senator Bongbong Marcos na sabi ng presidente ay kaibigan niya? Medyo awkward yun, but I understand 30 minutes sila nag-usap eh. So mahaba-habang oras yun, di ba? Na baka napag-usapan nila. Any word on that sa Lima? Wala tayong balita tungkol dyan, Jessica, no? Pero ang sinabi sa atin kanina ni Vice President Robredo ay very light yung kanilang naging pag-uusap. Bukod nga doon sa kanilang mga shared experiences, no? Kasi ang sinasabi sa atin, ang dami nga daw talaga nilang pagkakapareho ni President Duterte. Yan ay yung galing sila sa lokal, reluctant candidates, tapos hirap sila ngayon. Medyo nahihirap daw sila mag-adjust. Nahihirapan mag-adjust doon sa protocols at security. At yun nga, from our side naman, sa media ay medyo awkward nga naman siguro kung pag-uusapan nila si Senator Bongbong Marcos sa kanilang ikalawa pa lamang na pagkikita, Jessica. Kaya lang kasi, we have a president na medyo may pagka-spontaneous at yung lawak ng mga topics na napag-uusapan niya o natatalakay niya talaga namang napaka-broad. No? But I leave it at that. Ang tanong ngayon ng marami, anong mangyayari sa Liberal Party sa Lima? Napakabilis ng pagbaliktad o paglayas ng kanilang mga miyembro sa yung dating minority na PDP Laban, biglang naging majority na kasi yung dating majority party na Liberal Party ay halos naubos na yung kanilang ranggo. I understand na yung pinaka-ranking na official ng partido ang siya dapat automatic maging
head ng Liberal Party. That means si Vice President Robredo, na I understand sinabi na ni Speaker Belmonte dati, no? Dating Speaker Belmonte, na si Robredo na ang de facto head ng Liberal Party. Natanong ba ng media yan kay Vice President Robredo? Yes, Jessica, natanong natin yan kanina kay Vice President Robredo. At ang sagot niya sa atin ay kakausapin niya yung mga miyembro nga ng Liberal Party, yung natitira sa kanila pagkatapos na ng State of the Nation address ng Pangulong Duterte sa ngayong buwan na ito. No? Ang sinasabi niya sa atin ay oo, in fact, dahil siya nga yung highest ranking official ngayon ng LPI, siya yung makakakuha ng pinakamataas sa leadership position din sa party. Pero lahat daw yan ay pag-uusapan pa ng kanilang buong partido pagkatapos nga raw ng SONA. Jessica. Inclined ba siya to accept that position given na she's not political, no? Hindi siya kumbaga ngayon lang she was pushed into politics. Inclined ba siya? Anong body language niya sa Lima? Mukha bang excited siya at the prospect na siya ang magiging head ng Liberal Party o hindi? Jessica, yung part na yun medyo mahirap basahin. No? Pero kung papakinggan mo yung mga sinasabi niya sa atin, ay ang sinasabi niya palagi, siya ay bagong miyembro pa lamang ng Liberal Party. Siya ay pumasok sa partido noong 2013 nung siya nga ay naging congresswoman ng Camarines Sur matapos nga mamatay yung kanyang asawang si Secretary Jessie Robredo. Kanina parang na-mention niya sa atin na baka pwede daw na titular lamang yung kanyang magiging posisyon sa Liberal Party. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo. Sa Lima